Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong Facebook Reel kay Pangulong Duterte. posted by Yana Lioralib. Speech ito ni Senator Risa Hontiveros noong galit na galit pa siya sa mga Marcos. Ito yung panawagan ni Risa kay dating Pangulong Duterte na wag ilibing si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Mga baliwang mga yan. Wala talaga. Ito. Kay Pangulong Duterte, pakinggan po ninyo ang tinig ng mga mamamayan, ang panawagan ng ating kasaysayan. Huwag ilibing si dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Huwag bigyang daan yang kabaliwan ng mga Marcos. Kay Pangulong Duterte, pakinggan po ninyo ang tinig ng mga mamamayan, ang panawagan ng ating kasaysayan. Huwag ilibing si dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Huwag bigyang daan yang kabaliwan ng mga Marcos. Oh, di ba? Mga baliw, ang mga Marcos. Yan na, ang mga kain-suka. Anyway, magbigay lang ako ng update mga kaibigan, yung fund drive natin para sa mga Brave 18 Marines. Sa ngayon, sa GCash, may nakolekta na naman tayong 100,000 pesos. Bukas, i-deposit na ito sa bank account number ng Brave 18 Marines. So, last week, nakapagpadala na tayo ng 125 pesos. Ay, ano ba yan? 125,000 pesos. Bukas, another 100,000. So, 225,000 na. Galing yan sa mga padala. Yung iba, nagpapadala 5 pesos. I tell you, marami. May 5, may 10, may 20, 50. Of course, may malalaki din. Hindi ko na lang babanggitin yung mga malalaki. Ang natutuwa ako, yung mga maliliit na amount. Dahil nakikita ko yung, grabe yung sakripisyo nila para makatulong sa Brave Marines. Alam ko, hirap na hirap sa buhay ang mga kababayan nating ito. Kailang, di bale, basta may maipadala. May maipakita lang na suporta sa Brave 18 Marines. Kaya, ayun po. Oh, sa mga gusto pang magpadala, open pa ang ating GCash. 0916 0966 265 8480. Ulitin ko. 0966 265 8480. Ang pangalan is Ivan. Echo Victor Alpha November Evan Henry. Yan po. Salamat sa tulong natin, tulong ninyo sa Brave 18 Marines. Okay. Balik tayo dito. Ayaw ipalibing ni Risa ang libingan, ang bangkay ni dating Pangulong Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani dahil ano daw diktador, magnanakaw, mamamatay tao, kung ano-ano. Pareha sila ni Senator Kiko Pangilinan, galit na galit noon. Sabi niya, huhukayin nating muli ang bangkay ni Marcos Sr. Ayaw nila talagang mapalibing. So, itong mga dilawan na galit sa mga Marcos noon, Pangilinan, of course, kasama na si Xiawi, Hontiveros, ano ba ito? Laila de Lima, Trillanes. Halos lahat sila except na lang sa dalawa. Ang mga dilawan lang na true to their form. Anti-Marcos pa rin hanggang ngayon. Attorney Rowena Guanzon and Congressman Edgar Erese. Yun ang mga tunay na may pagmamahal sa bayan. Nakikita pa rin nila ang nakawan
Marcos Sr. up to Marcos Jr., sila yung greatest na nakawan sa kasaysayan ng bansa. Oh, yung Marcos Sr., anong sabi? Anong naka-record sa Guinness World Book of Records? Pinakamalaking nakawan. Ka-record yan. So, I don't know itong Marcos Jr. kung ma-break niya, wag tayong magtaka, no? After his presidency, lalabas na naman ang Guinness. Wow. So, ganyan talaga ang politiko. Ito ngayon si Risa, nag-declare na siya ng kanyang candidacy. Ang akbayan ng kanyang party list ay naglunsad na ng kanyang candidacy 2 weeks ago. Hindi na nila hinintay ang endorsement ng liberal. Kasi ang Liberal Party, sabi nila baka last quarter of this year, i-announce na rin nila ang kanilang kandidatura. So, posible, baka si Risa na rin ang kanilang kandidato. So, umaasa siguro si Risa Ontiveros na i-endorse din siya ng Marcos Jr. administration. So, yung sinusukan nila noon, kakampi na ngayon. Kaya tinawag sila na kain suka. Okay. So, ano sa tingin nyo? I-endorse ba siya ng Marcos Jr. administration? Palagay ko hindi. Ang Marcos Jr., alam nila na itong Risa, sa mga dilawan, hindi rin nila mapagkatiwalaan yan. Nagkakaisa lang yan ngayon dahil may common enemy nila si BP Sara, kaya nagtutulungan para mapabagsak nila si BP Sara. But alam nila na mortal silang magkaway ang Dilawan at ang Marcos. Kaya sa nakikita ko, hindi pwedeng mag-isa ang ticket ng Marcos at Dilawan. Ang Marcos mag-endorse ng kanilang sariling kandidato. Kung sino man yan, di ko pa alam. Wala namang malakas sa kanila. So, sana matapos na itong impeachment trial ni BP Sara na ito. Nasa nakikita ko, kahit anong mangyari sa Senado, kahit mawala si Senator Alan Peter Cayetano as Senate President, talo pa rin sila. Dahil siyam lang na boto ang kailangan ni BP para ma-acquit siya at nandyan na, sobra siyam yung senador na tutulong sa kanya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng yero, libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko sa balay sa tabangan na Mugero, sumuna ni tsura sa iyang atop. Sumuna ni ang kadagkuon sa buslot sa iyang balay. So ang diri dapit gisapahan ng silupin. Maklaro manggani ang buslot. Gipang kuanan og mga sako. O karon mo na ni ang yero nga among gihatag na ipuli sa atop sa balay ni Ungkol. Tayda si Dan. Pasayo pre, TikTok pungat.
ug karon human na gyud sa pag-atop ang among ginatabang nga yero. So nindot na gyud. Sige. Ay, salamat sa Ginoo sa nagtabang sa sin kay napulihan na gyud ang akong atop sa 5 na ka tuig. So 5 na to katuig Oo. mo atop ante, so bago pa napulihan. Bago pa gyud napulihan na gyud sa kalisod. So dili gyud ni maka karon nagpasalamat ko kay napulihan na gyud ang among sin. Salamat kay ante. Salamat.